Ay, siguro simulan na rin natin, di ba? Sige. Kasi nakita ko yung post ni Senador Kiko, ay parang nagdaramdam yata sa ating palatuntunan. Naglabas po kasi ng statement si Senador Kiko Pangilinan kagabi, ayan na nananawagan sa amin na maglabas ng public apology. Humingi ng paumanhin kay Sharon Cuneta. Dahil nasaktan daw po namin ang kanyang kalooban, kahit siya ay nananahimik at walang kinalaman sa issue ng korupsyon. Ganun ba? Ito kasi yung episode natin nung Friday, kung saan may kasama natin si Senador Dante Marcoleta. Okay lang ba, basahin ko na ng buo para at least sige. sa kabatiran po ng marami, baka nakikinig siya sa radyo. Para mabigyan natin ng kanyang pahayag. Ito po, ang press release pala ito Pero nakapost din po ito sa page ni Senador Kiko Pangilinan. September 1, 2025, pahayag po ni Senador Kiko sa Net25. Sa management po ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ng inyong mga anchor na sina Nelson Lubaw at Jen Subardiaga present sa programang Saganang Mamamayan kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta. Hindi po siya guest, host po siya ng programang ito. Regular guest po siya at every Friday po ay narito. Ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? Grabe naman. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewers? Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano bang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga professional na broadcaster. Your anchors disrespect Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. Opo. It will remain as it is. Hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya. Kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi. Pero nabastos nga ba natin? Hindi na natin bigyan ng komento. Ano bang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ninyo yung part na yon. Sige. Ito po yun. Ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Insulto niya ako. Kung ganyan, Sen, halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan. Pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Baka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakakainsulto. Ayun. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador, sa kanyang asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto na, ano ba nasan ako'y miyembro ko ng Sharon yan? Hindi ako naniniwala. Batang-bata Hindi ako naniniwala hanggang hindi mo kakantahin yung bituing walang ningning. Pati yung gusto mo, yung Mr. DJ pa eh. Sige. Mr. DJ and I make lahat na. Ako batang Pasay ako. Hanggang ngayon, bumoboto ako ng Pasay. Ako naman ang gusto ko kaya ako yung Sharonian ako. High school life, parang high school life. Hindi ako nagpipresenta bilang Bilmanian o Noranyan. Hindi. Ang batch namin, ako
ako po ay Sharon yan. Oo, pero ito, Kaya kung sasabihin po kami ay babastusin natin wala po sa hinagap na. Hindi, pero hindi po po wag pwede. na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi, may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kaninang umaga, Mm. napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Tsaka Yan man ayaw- ay sinadya mo o hindi, hindi ba? Kasi kung Lalo minsan, kung babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao, Oo. kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway din sa palatuntunan Eh, ito. hindi dapat. Hindi po namin na ninanais ang bagay na yan. Dahil sa ako naman humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at Oo. ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan. Ayoko din yung nakakasakit eh. Diba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Yan. Ikaw? Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jenso Barjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanin sa inyo. Ayun. Ganun tayo. Kung minsan, doon nga sa tuwing Friday, nandito si Senator, hindi na ako nagsasalita halos. Diba? Oo. Nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to eh. Pero ganun pa man, Kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin Ay, nakakasakit hindi. ng saloobin, lalo na po ng babae. Oo, yan man. Lalo na ng bisis. Oo, kaya, kasi yung iba sinasabi, Oo. hindi man nakakabastos yun ah. Hindi naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol Oo. nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento eh. Ang punto dito, tanggapin na muna natin na Sabi kasi nasaktan. nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabasto sa pakiramdam nila. Oo. Wala tayong magagawa. Yan ho talaga ang dapat Feelings nila yun, no? Kailangan Ginagala at nirespeto natin. kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Yeah. Kaya sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin niyo po kami. Hingi ka pa na. Baka lagyan. Pakapihin niyo po kami. At kami na po sagot sa sandwich. Yan. Okay. Tsaka yung paboritong ice cream ni Ma'am Sharon, idadalhin ko doon sa kanila. Ayun. May paborito siyang ice cream. Yeah. So paano? Okay, Hindi na paano tayo? Tayo bumalik. Ay, mga Ayun. pumupuna dyan kay Senador Kiko. Kasi ang sabi nila, bigla isa na naman ang topic. Ang sabi nila, ang tagal-tagal mo ng senador. Ano naman ang nagawa mo sa agriculture? Senador Kiko? Di ba? Tapos ikaw na naman ang chairman ngayon? Ano Okay. naman ang gagawin mo dyan? May gagawin ka ba dyan sa... Meron naman daw ata. Mukhang naglalatag sila ng mga magagandang programa pa sa Eto nga. Committee on Agriculture. Kaya nga doon sa mga pumupuna dyan, alam nyo ba na binuksan na po ni Senador Kiko Pangilinan ng investigasyon sa lumalalang agricultural smuggling? Napanood ko yan nung isang araw, sa linggo. Yan ang tamang Yes, gawin. oo. May layunin po na panagutin ang smuggler at profiteers na patuloy na nagpapalumpos sa magsasaka. Ang tindi kasi ng epekto ng smuggling dyan. Sa Pumapatay agriculture. yan sa ekonomiya Oo. at mismong mga magsasaka natin. Sa pahayag po niya, sinabi ni Senador Pangilinan, chairman po ng Senate Committee on Agriculture and Food Security, na nanganganib talagang food security ng bansa sa patuloy na pagbaliwala sa implementasyon ng anti-agricultural smuggling law. At pinatitingkad pa nito ang criminal networks na kumita na nagpapahirap sa bansa. Ayun. Para ko sa hindi nakakaalam, nakakadalawang public hearing na po itong Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Kasama pa rito yung Committees on Ways and Means and Finance, ha? Noon din Lunes, September 1, hindi lang po kasi ito nababalita dahil nga mas naging controversial yung flood control project. Pero ako dyan bilang isang nakakaramdam ng damdamin ng mga magsasaka, Bilang isang magsasaka. suportado ko ito eh. Oo, ituloy mo yan, Senador Kiko. Kailangan ng bayan ang seryoso talagang pagsusulong ng kapakanan ng mga magsasakang Pilipino. Tinulot pa nga niya ang problema sa flood control project. Kasi itong agriculture smuggling, napakatagal na rin pong problema. Kaya kung patuloy itong papayagan, Totoo yan. Bata pa raw si Adan eh. ganun ba? General Adan, hindi. Kung papayagan, Talaga smuggling na. manatili itong mga smuggler na ito ng agricultural products, wala akong mangyayari sa agrikulturang Pilipino. Ayan maraming pagkakahalintulad ang paulit-ulit na pagbaha dito sa Metro Manila at ang krisis sa pagkain.
kain. Kasi tayo dyan, akala nila ay name-personal tayo, hindi. Kung tama ang sinasabi mo, kung yan, ikagaganda ng bayan, Oo. suportado ka namin, di ba? Totoo naman. Ayan, o, kaya ito, Kaya nga ako'y natutuwa sapagkat ang mga staff ng Senador Kiko'y nanonood sa atin. Di ba? Oo. Pagka natutuwa kami sana, ay, nagpasalamat si Senador Kiko Pangilinan sa palatuntunan sa ganang Huwag mamamayan. lang sanang yung nasaktan lang. Ano? Alam mo, yung sabi, mayroong tayong kasabihan, papuri sa dapat papurihan at puna sa dapat punahin. Oo. Ayan ang pagkakaiba namin. Hindi kami dun sa tao eh. Ay, Na, wala. ay, kayo ay lahat ng gagawin nito puro tama Oo. at lahat ng kalaban nito, kalaban nyo rin, hindi kami ganyan. Oo. Diba? Ayan. Ako nga, pinahanap ko ito dahil ako'y naghahanap talaga ng mga dapat na gawin sa agrikultura. At Totoo. nakita namin meron eh. Eh, ilabas natin. Bilang isang dating DA Secretary, di ba, Department of Agriculture Secretary, at yun nga po, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Oo. abay, napakalaki po ng papel Yes. na magiging bahagi nito. Doon sa mga Para sa matagal, magsasaka. doon sa mga matagal na sumusubaybay sa programa, Oo. nung ang Pangulong Bongbong Marcos pa ang DA Secretary, Oo. 'di ba? Inaaraw-araw din natin siya ng dapat niyang gawin, 'di ba? Totoo. Hanggang sa binitiwan na niya kasi sabi natin, baka po hindi niyo na kaya. Oo. Ibinigay na niya sa iba. Kasi importante ho ito. Hindi ho dapat na nag-iimbestiga tayo sa mga anomalya tapos pababayaan natin itong tungkol sa agrikultura. Idagdag ko pa dyan, Nelson, meron pa isang sinusulong si Senador Kiko, yung mataas na crop insurance. Ayun, tama. Di ba? Gusto ko rin yan. Yan. Kasi ano Oo. po, ang matagal na itong crop insurance, minsan hindi naman binabayaran ng mga magsasaka eh. Ano bang panukala ng Senador Kiko sa bagay na ito? Ang pondo pala ng Philippine Crop Insurance Corporation, Jen, ay maliit lang. Oh. Tapos, kulang ito sa 11 million na mga magsasaka. Ako, kung Oo. 1 million bawat isa, di Oo. 11 million kagad doon. Kung Oh. ikukumpara mo sa pinsala sa agrikultura, halimbawa, 2024, Oh. 57 billion pesos pinsala sa agrikultura. Nako po, paano mo sasagutin ngayon yan? Di ba? Ito ang problema sa crop insurance, hindi nila mabayaran yung mga magsasakang napinsala kasi Wala. kulang ang pondo nila. Totoo, ayaw ako kung may nagkiklaim dyan. Yun nga. Parang wala nga ako. Yung mga kilala ko mga magsasaka, ewan ko si Tatay Juan. Kung sa kasaysayan ba ng kanyang buhay, nung napinsala ang kanyang pananim, ay nakasingil man lamang sa crop insurance. O kaya naman, naisiguro ba niya ang kanyang mga itinanim? Dito sa record dyan, Diba? ito palang Crop Insurance Corporation, nakapag-payout na, insurance payout ng 1.95 million sa mga benepisyaryo sa ginanap na distribution sa Benguet Provincial Engineering Office. Oho. At doon mismo si Senador Pangilinan, siya Ang nanguna sa... yan sinasabi natin. And then sana papalawakin pa sa iba, no? Oho. Kapag kami mga... Totoo. Kasi yung iba magsasaka, hindi ho talaga naabutan ng tulong eh. Yung insurance na ito eh, no? Sabi ng iba nga, parang hindi nga alam kung ano yung crop insurance. Ngayon, so ang panukala ng Senador Kiko, taasan. Lagyan ng pondo. Lagyan ng pondo yung Philippine Crop Oo, Insurance. dagdagan ng suporta. Ayan. Kasi tama ito eh. Kapag Oo. magsasaka, nabaha, nasira ang kanila. Wala nang ang hirap bumangon. Wala. Di ba? Ang hirap bumangon. Ang iba nga halos talaga hindi na bumabangon. Di ba? So tapos, tingnan natin. Suportahan natin ang senador sa kanyang mga panukalang ito. Sana ako lang, sabi din niya, no, sa dami ng mga ganyan, ang tanungan niya kanina, may naparusahan na bang smuggler? Wala pa. Parang wala pa, no? Oo. Siguro sa Puro sibuyas lang inahuhuli. sana po sa Walang tao. investigasyon nga, di ba? Nelson, no? Sa investigasyon, yaman din lamang sinimulan niyo na po ito. Siguro, kayo po, bilang chairman ng committee ito, mapasimulan natin ang pagkasampa at paghahain ng kaso sa mga mapapatunayang smuggler na agricultural products. Ano nito, Nelson, ha? Nobel recommended economic sabotage na ito, ha? Ipapadagdag ko pa rin dito kay Oo. Senador Kiko. Siguro makatulong din ito. Imbestigahan niyo rin yung irigasyon, di ba? Nako! Kasi sa dami kasi number one ng kailangan ng magsasaka, mga irigasyon patubig eh. Totoo. Kahit nagaano pa kaganda ang technology mo sa pagsasaka, hybrid, maganda, may abono ka, may lupa ka, pero wala kang patubig, Wala. wala ho kayong ani. Oho. Oo.
dapat investigahan nyo yung irigasyon dahil sa hinaba-haba ng panahon, saan ba nakarating ang irigasyon na ito? Gaano kalaking pondong binibigay dyan? Yun lang, National Irrigation Administration, taon-taon po, napakalaki ng pondo dyan. Saka sabi nga, kung susumahin mo, suma total, yung pondong nilagay dyan, malamang pati dito sa gilid ng istasyon natin, baka may irigasyon eh. Kaya May patubig siya pag nagkataon. Suportado namin yan. Yan, no? Senador Kiko Pangilinan. Yung patubig at saka yung mga mini dams, mini dams, yung mga rainwater harvesting. Yes. Yan, ipatupad din ho natin kasi magsasaka makikinabang dyan eh. Ay, Kung saan ang ikabubuti ng ating bansa, doon tayo. Ha? Yeah. Hindi sa kung sino. Di ba? Oho.